Nagtatrabaho na siya ng pagiging waiter sa Aristocrat noon eh. Nagamit niya lahat yung mga pinag-aralan niya. Nagsimula kami noon nung nag-apply ako sa Aristocrat. Siya yung trainer namin eh. So as a trainee, siya nagtuturo sa amin magbuhat ng tray. No, kasi kami mga bagong waiter. So as a trainee, kami yung tinuturuan niya na magbuhat ng mga trays. So lahat ng mga gagawin sa waiter, magte-take ng order. So simula sa pagbuhat ng tray yan, sa pag-take ng order siya lahat. Siya yung nagtuturo sa amin. Lahat siya all-time favorite eh. Talaga siya yung top sa mga waiter. Siya yung talagang nangingibabaw sa larangan kasipagan, lahat ng galing. Paborito nga rin ng manager ng pinakamay-ari yun eh, si Mr. Reyes. Sobrang mahal siya ng may-ari ng restaurant na yon. The mere fact na pinasok niya ako na hindi na ako gaano in-interview ng may-ari, sabi sa akin, oh, highly recommended ka ni Edwin, hindi na kita gaano interviewin. So dun lang, yun yung pangalan na naibigay, yung credibility ni Direk Wen sa pag-waiter niya. Kasi naging head waiter siya, naging supervisor na, na-reach niya yung peak doon sa pag-waiter. Pagdating sa mga guest na, yung PR niya, yung galing niya sa paano maibenta yung na-pending namin yung order. Siguro bago matapos yung duty namin yun, nabibenta niya yung lahat ng mga pendings namin. Nagsasuggest siya kung ano yung mga dapat orderin, yung mga ganun. Magaling siya sa ganun, yung pagbebenta. Kasi waiter, parang hindi nagbebenta ng pagkain yan eh. Basta may insidenteng nainis siya, parang sinumbong nung co-waiter niya o co-waitress. Basta umiiyak yung sa inis niya, binigyan niya ng lesson to si. So binabad niya sa yung mainit na tubig yung diet ko kasi ayaw din na malamig eh. So pagbukas niya ng diet coke, sumirit yan. Hindi naman niya intention na ganun gawin. Kaya lang, basta inis niya lang para hindi naman niya intention bumawi or what. Parang, ano ba ito ginagawa mo sa amin? Kami yung dapat na inaalagaan mo rin. Kami yung dapat na pinakikisamahan mo. Gusto niya nang i-emphasize sa customer na dapat mahalin niya rin yung mga waitress, mga waiter. Kailangan ng kailangan may push, may drive. Try TV. Bakit ka nagwe-waiter? At the same time, alam ko si Direk Wen, parang ayaw niya na rin yung trabaho niya bilang waiter. Hindi sumagi sa utak namin na pwede rin siyang magtrabaho sa TV. Nung nagkaroon ng chance na magtrabaho ako sa ABS, nauna ako sa kanilang lahat sa Teatro Tomasino. Ako yung unang-una. Tapos noon, nagtrabaho ako sa Tatak Pilipino. Tapos ng trabaho ko sa ABS-CBN, pupunta ako sa Aristocrat noon. Naalis na sir na ngayon, pero Aristocrat siya dati sa may Quezon Avenue. So pupunta ako siya, Wen, anong ginagawa mo rito? Huwag ka na dito. Mas bagay ka sa ABS-CBN. Sabi ko sa kanya, sabi ko, hindi, mas gusto ko to. Ganyan. Hindi, sabi ko, subukan mo lang. Try mo lang. So, sa madaling salita, na-convince ko siya na magpunta sa ABS-CBN para mag-apply as PA. Nung nag-a-apply na siya, medyo may nagtaray pa nga sa kanya, parang sabi, ano, waiter lang yan? Anong magagawa niyan? Sabi ko, hindi, sir, subukan niyo po. Sabi ko doon sa boss namin, subukan niyo pong maigi si Wen Dramas dahil nakita ko na yung magtrabaho. Kasi nga, ang background namin ay theater. Nakita ko po yung magtrabaho. Alam ko po kung gano'n yung kasipag, kung gano'n yung magtrabaho. Please, kunin niyo po. Sa madaling salita, na-convince namin at nakuha ni Wen yung position na yun. Gusto ko malaman yung kung gaano kalaki ang kaibahan ng theater sa TV sa pelikula. Maswerte ako dahil yung tatlong mediums na yun ay nasubukan ko. Na-meet niya si Direk Loren Jogi, sinabi niya yata na subukan niyo ako kahit 1 linggo lang, kahit walang sweldo. Kasi madali akong matuto. Natutulog daw siya. Talagang pag binigyan siya ng assignment sa ibabaw ng filing cabinet, naka-cramp siya na natutulog siya doon para kinabukasan ready na siya. Talagang pag may binigay na trabaho sa kanya, hinihigitan niya pa yung work para napansin siya talaga. Ang galing niya eh. Si Wen, una kami nagkakilala, siguro mga, kung di ako nagkakamali, mga 1987, 88. He was a PA, production assistant at the time. Kaya lang, kahit nung PA pa lang siya, matanong, yung interesado siya, he would always ask about yung script. So he was intrigued with yung mga angles,
stuff like that, nakakatuwa, di ba? Yung parang may nagtatanong sa'yo, paano mo kukunan to? Ba't mo ginaganyan? Bakit ganito? Bakit ganito? Ba't ganito istorya na? Saan papunta? So, early on, he showed interest na talaga na writing, storytelling, and eventually directing na. Sa Bistek, yung kay Herbert Bautista, we did it sa Channel 13, sa IBC. So Wen showed a lot of interest in directing, writing again. Tatanong siya kung pwedeng, tinuruan natin ng konting mag-blocking. Ito, magtatanong siya ano yung blocking, tuturo mo, ito yung blocking, ito yung camera mo, ito yung ito yung tao mo, meron vanishing point, di ba? So once he got the hang of that, challenge ko minsan na, sige, subukan mo, block mo yung isang eksena. So blinak niya, pagka pinaalala mo sa akin, na yung first na ginawa niya, si Yula Valdez ang kinunan niya mula paa hanggang ulo. Nakakatuwa. So after that, sabi niya, gawa ng buong eksena.